Gandang hapon po sa ating lahat na naririto at maligayang pagdating sa ating Tagalog service dito sa Grace Fellowship Church, Alabang. Ang GFC ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipanang pamumuhay sa isa't isa sa aming pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo, at pagpapahayag ng Kaniyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang aming Statement of Faith sa aming website gfc.com.ph. Kung kayo po ay bisita at mayroon kayong katanungan, mangyaring lumapit sa aming reception table katabi po ng entrance pagkatapos ng pananambahan at ikalulugod po naming sagutin ang inyong mga katanungan. Muli po, welcome sa GFC. Ngayong hapon ay nagpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral ng 2 Korinto. Si Brother Josh Ngan ay mangangaral mula sa 2 Korinto chapter 7 verses 10 to 16. Sabi sa Efeso chapter 1 verses 7 to 10. Sa Kanya o kay Kristo'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kaniyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kaniyang biyaya, na pinasaganan niya sa atin sa lahat ng karunungan at pagkaunawa, na ipinaalam niya sa atin ang hiwaga ng Kaniyang kalooban, ayon sa mabuting layunin ng Kaniyang itinakda kay Kristo, bilang katiwala ng kaganapan ng panahon, upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nasa sangkalangitan at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Tayo ay patay sa ating mga pagsuway at kasalanan ayon sa Efeso Kabanata 2, at likas na mga anak ng puot tulad ng iba pang sangkatauhan. Ang pagiging patay sa kasalanan ay hindi maganda. Ito po ay masama. Ang maramdaman ng bigat ng kasalanan sa ating mga puso ay masama. Ngunit ang mapasailalim sa puot ng isang makapangyarihan at makatarungang Diyos ay kakilakilabot. Ngunit purihin ng Diyos na ang biyaya ay sagana, na Kanyang ipinagkaloob sa atin, nasa pamamagitan ni Kristo na Kanyang minamahal, ay mayroon tayong katubusan. Tayo ay may kapatawaran sa ating mga kasalanan. Tayo ay may kalayaan sa pamamagitan ng Kanyang pagtubos. At ang ating kasalanan ay naalis sa pamamagitan ng dugo ni Hesukristo. Kaya tayo po ay tumayo, ating sambahin ang Panginoon sa ating pag-awit sa papuri ng kaluwalhatian ng Kaniyang biyaya. Sa dugo ni Kristo, tinubos na
walang gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. At ang pinakamabuting tao ay maaaring dahil sa panlilinlang ng ating puso at dahil may tukso sa mundo, ay maaaring mahulog pa rin sa mabigat na kasalanan. Ngunit ang Diyos sa kanyang dakilang awa ay naglaan sa atin na mga mananampalataya na patuloy pa rin nagkakasala at nahuhulog ng biyaya ng pagsisisi tungo sa kaligtasan. At gaya nga ng may akda ng awit, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart, O God, you will not despise. A broken spirit and a contrite heart you will not despise. You will not despise. You desire truth in the inward parts, a broken spirit and a contrite heart. Lord, my heart is prone to wander, prone to leave the God I love. Here's my heart, Lord, take and seal it for your courts above. A broken spirit and a contrite heart you will not despise. You will not despise. You desire truth in the inward parts, a broken spirit and a contrite heart. Lord, my heart is prone to wander, prone to leave the God I love. Here's my heart, Lord, take and seal it for your courts above. A broken spirit and a contrite heart you will not despise. You will not despise, for you desire truth in the inward parts, a broken spirit and a contrite heart, a broken spirit and a contrite heart. Para sa isang apostol, Pedro, na 3 beses na tinanggi ang ating Panginoong Hesukristo, sinabi ng Panginoon, nanalangin ako para sa iyo na huwag mabigo ang iyong pananampalataya. At sa iyong pagbabalik loob, palakasin mo ang iyong mga kapatid. Ang Panginoon ay nagbibigay din sa atin ng parehong kagalingan at biyayang hinahanap ng ating mga puso.
Siya ay namamagitan para sa atin at kanyang dadalhin ang kanyang gawain sa pagtatapos. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend. Who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. Counselor, comforter, keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts have hopelessly lost the way. Oh, we hopelessly lost the way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Almighty, infinite Father, faithfully loving your own. Here in our weakness you find us, falling before your throne. Oh, we're falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Nantili po tayo nakatayo para sa pagbasa ng banal na salita. Mga awit, 32 talata 1 hanggang 11. Mapalad ang taong pinatawad ng kasalanan at pinatawad rin sa kanyang pagsalangsang. Mapalad ang taong hindi pinaparatangan, sa harap ni Yahweh hindi siya nanlinlang. Nang hindi ko pa naihahayag ang aking mga sala, ako'y nanghina sa maghapong pagluha. Sa araw at gabi, ako'y iyong pinarusahan. Wala nang natirang lakas sa katawan, parang hamog na natuyo sa init ng tag-araw. Kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin, mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim. Ako'y nagpasyang sa iyo'y ipagtapat, at mga sala ko'y pinatawad mong lahat. Kaya ang tapat sa iyo ay dapat manalangin. Sa oras ng kagipitan, ikaw ang tawagin.
at sa bugso ng bahay hindi sila aabutin. Ikaw ang aking lugar na kublihan. Inililigtas mo ako sa kapahamakan. Aawitin ko ng malakas pag-iingat mo at pagliligtas. Ang sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan. Huwag kang tumulad sa kabayo o sa mola na walang pangunawa, na upang sumunod lang ay hahatakin pa ang renda. Labis na magdurusa ang taong masama, ngunit ang tapat na pag-ibig ni Yahweh ang mag-iingat sa sino mang nagtitiwala sa Kanya. Lahat ng tapat kay Yahweh, magalak na lubos. Dahil sa taglay nilang kabutihan ng Diyos, sumigaw sa galak ang lahat ng sa Kanya'y sumusunod. Awit 32, talata 1 hanggang 11. Maaari na po tayong maupo para sa ating panalangin. Tayo manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na binigay niya sa amin upang kami magtipon po dito, upang makasalamuhan namin ng isa't isa, upang maipakita namin sa isa't isa ang pagmamahal, maiparamdam namin ang pakikipagkapwa, ang pag-encourage sa isa't isa, pagbigay ng comfort, and even, Lord, upang maipagdasal namin ang bawat isa harap-harapan, Lord. And walang katumbas ang pakiramdam na ito sa tuwing ay nakakasama namin ang aming kapatiran na alam namin ay may pakialam sa amin, na may pagmamahal para sa amin. And naway sana kami rin po mismo ay maipakita namin yon sa aming kapwa. And Lord, nagpapasalamat kami sa inyo dahil lamang sa inyo ay may pagkakataon din kami na hindi lamang maipakita ang pagmamahal namin sa kapwa namin, kundi magbigay rin kami ng pagpapasalamat sa inyo, pagpupuri sa inyo, dahil kayo lamang ang karapat-dapat na makatanggap nito. Tunay nga, Lord, na kayo ang makapangyarihang Diyos na may hawak sa lahat, na kahit na ay napakadakila ninyo, ay iniisip nyo pa rin kaming mga makasalanang tao tulad namin. And Lord, inaamin po namin na baka may iilan po sa amin na nitong nakaraang linggo ay nagkasala po, Lord. Maaari, Lord, na nagalit kami. Maaaring may kasinungalingang lumabas sa aming bibig. Maaaring kami ay naging tamad o kaya naman ay hindi kami naging responsable sa mga tungkulin na iyong binigay sa amin at hindi namin nabigyan ng katotohanan, Lord, ang aming dinedeklara sa mga tao na kami isang Kristiyano, na kami ay isang tagasunod ninyo. Baka ay hindi kami naging tapat sa inyong itinawag sa amin na maging isang mabuting Kristiyano na nakatuon lamang sa pagsunod sa inyong salita. Lord, patawarin ninyo kami kung may mga pagkakataon na kami ay nagkasala at nagpabaya. And Lord, nagpapasalamat din kami dahil alam namin na may kapatawaran sa inyong pangalan. May kapatawaran na kayo'y binibigay sa amin. And Lord, tulungan nyo kami na hindi na bumalik sa aming mga kasalanan. Tulungan nyo kami na tuluyan na talagang matigilan kung ano man ang kasalanan na aming binabalik-balikan. Kung ito man ay katamaran, pagsisinungaling, kung ito man ay kalaswaan, kung ito man ay hindi pagsunod sa kinauukulan, Lord, tulungan niyo po kami na makita kung saan kami nagkukulang. Lord, nagpapasalamat kami dahil pinatawad ninyo kami. At dahil may kaligtasan mula sa inyo. We are so thankful, Lord, na kami iniligtas ninyo. Kaya sana tulungan niyo kami na mamuhay ng tuwid.
And Lord, tinataas lang po namin sa inyo ang mga may sakit sa church namin. Marami po, pero specifically si Ate Marie, na asawa ni Kuya Mark, Lord, na sana po ay tulungan niyo po ang kanyang mga doktor na matuklasan kung ano po ang kanyang kasakitan. Pati na rin po si Ate Tynes na patuloy pa rin po ang paggagamot sa kanyang sakit. Tulungan niyo po kami bilang iyong simbahan, bilang iyong iglesia na maging blessing, Lord, sa mga kapatiran naming nangangailangan. Hindi naman ibig sabihin kailangan pinansyal. Minsan kailangan lang kamustahin lang namin sila. Ipanalangin lamang namin sila. Lord, gamitin niyo kami. Gamitin niyo kami na bilang instrumento ninyo na magbigay ng kaginhawaan sa aming mga kapatid na naghihirap, na nagdurusa. And Lord, we pray for their healing most of all, na sana pagalingin niyo sila. Pero Lord, kayo po ang may hawak sa lahat at alam namin na ang inyong plano ay yun ang pinaka-mabuti para sa amin. Kaya nagtitiwala rin kami sa inyo. Pinagdarasal din namin ang mga church leaders namin, Lord, na wala dito ngayon, si Pastor Pedro, and even si Brother Dan, Lord, na Pastor Pedro, natulungan niyo po sana siya na maging tapat na ilaw, Lord, sa kung saan siya ngayon, kasama ang kanyang mga katrabaho na sana po masyara niya ng gospel ang mga kasamahan niya po. And Lord, pati na rin kay Kuya Dan, pinapray po namin na ingatan niya sila ng kanyang pamilya, na asikasuhin kung ano man ang kailangan niyang asikasuhin, kasama ang kanyang mga magulang. We pray for wisdom and guidance, Lord. Ingatan niyo po sila sa Iloilo. And Lord, ngayon po na kami nandito ngayon sa church, we pray, Lord, na tanggalin niyo po ang mga distractions sa amin, and sana po ay marami kaming matutunan at ma-reflect namin, makita namin kung saan ba kami nagkukulang o kaya naman ma-encourage kami kung saan naman kami ay nagiging tapat sa pagsunod sa inyong salita, lalo na dito sa pangalawang Korinto. Thank you, Lord, for this opportunity. Bless us, open up our hearts and our minds, and may we be able to apply this in our lives. We love you, Lord. In Christ's name we pray. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon. So pagpapatuloy lang po natin ang ating pag-aaral sa libro ng pangalawang Korinto. Sorry, bubalik pa ako bigla. So sa libro ng pangalawang Korinto. So we'll be focusing na po on chapter 7. Actually, tatapusin na natin yung chapter 7 ngayon. And from all the way from chapter 2 hanggang chapter 7, isa lang po ang pinag-uusapan ni Pablo dito kundi ang kanyang ministeryo. Alam naman natin na merong hindi pagkakaunawaan ang mga taga-Korinto at si Pablo. At ano nga bang ginawa nila kay Pablo nung si Pablo ay bumalik sa kanila at bumisita sa kanila? Kanilang pinaalis. Kumbaga, pinalayas nga Kasi talagang masakit sa damdamin ni Pablo kung ano ang nangyari sa kanila. Kung kaya't alam natin na merong hindi pagkakaunawaan, merong conflict, pero nakita rin natin sa pangalawang Korinto, tumugon na ng tama ang mga taga-Korinto. Sila'y nagrepent o tumalikod na sa kanilang mga kasalanan. Kanilang tinanggap na sila'y nagkamali at ngayon ay kanilang pinapakita na kay Pablo na sila'y nagsisisi sa kanilang ginawa. Kaya ngayon, buong chapter na yon, nagsisisi sila, si Pablo nagpapasalamat. Salamat, kayo'y nagsisisi. Pero syempre, alam din ni Pablo, bati na tayo, pero marami pang kailangan pag-usapan di ba? Alam naman natin minsan pag merong hindi pagkakaunawaan, yes, minsan nag-agree na tayo, sige bati na tayo pero minsan kailangan pa rin pag-usapan ang mga ibang detalye, klaruhin, saan ba tayo hindi nagkaunawaan, ano bang nangyari, bakit ba tayo nag-away, and all of that. Kaya kung babasahin niyo yung chapter 2 onwards hanggang chapter 7, ang sinasabi ni Pablo sa kanila, ito yung mga nangyari. Ito yung nangyari sa atin. Ito yung nangyari sa akin. Ito naman yung nangyari sa pagitan nating dalawa. At dito ko nakikita kung bakit tayo nagka-problema. Ngayon, naunawaan na natin ang nangyari. At dito, sa passage natin, tinatapos na ni Pablo yung usapan na kanyang pagdedepensa sa kanyang ministeryo at pagliliwanag ng kanyang karanasan. Hindi lamang mag-isa, pati kasama na rin ang mga taga-Korinto. Kaya kung maaari po, anyayahan ko po ang lahat ng may kaya na tayo po'y tumayo
At babasahin ko po ang pangalawang Korinto chapter 7 verses 10 hanggang 16. Ito po ang sinasabi. Sapagkat ang kalungkutang naaayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan na hindi ipagdaramdam. Subalit ang makasanlibutang kalungkutan ay nagbubunga ng kamatayan. Sapagkat tignan ninyo ang ibinunga sa inyo ng kalungkutang ito na naaayon sa Diyos. Kung anong pagtatanggol sa inyong mga sarili, kung anong pagkagalit, kung anong takot, pananabik, sigasig at kaparusahan. Sa bawat bagay ay pinatunayan ninyo ang inyong pagiging malinis sa bagay na ito. Kaya't bagaman ako ay sumulat sa inyo, ito ay hindi dahil doon sa gumawa ng kamalian o dahil doon sa ginawan ng kamalian, kundi upang ang inyong pagmamalasakit para sa amin ay mahayag sa inyo sa paningin ng Diyos. Kaya't kami naaaliw. At sa aming kaaliwan ay lalo pa kaming nagalak dahil sa kagalakan ni Tito, sapagkat ang kanyang espiritu ay pinayapa ninyong lahat. Sapagkat kung ako ay nagpahayag sa kanya ng anumang pagmamalaki sa inyo, ay hindi ako nalagay sa kahihiyan. Subalit kung paanong ang lahat ng aming sinabi ay totoo, kaya't ang aming pagmamalaki sa harap ni Tito ay napatunayang totoo. At ang damdamin niya ay lalo pang sumagana para sa inyo, na kanyang naaalala ang pagtalima ninyong lahat, at kung paanong tinanggap ninyo siya na may takot at panginginig. Ako'y nagagalak sapagkat ako'y mayroong buong pagtitiwala sa inyo. Maaari na po tayong magsiupo. Alam niyo po, kamakailan lang may kumalat sa internet na isang issue. Hindi ko alam kung napanood niyo to, nakita niyo to. Meron kasi sa mga concert sa Amerika, yung pinapakita yung mga audience. Tapos madalas, kahit dito sa atin meron sa PBA, mga ganun palaro, meron yung kiss cam, alam niyo yun. Diba? Papakita yung mga couples, uy, sweet-sweet sila, ganyan. So, merong nangyari sa isang concert sa Amerika, sa Coldplay concert, may napunta sa kiss cam na hindi naman dapat nandoon. So, basically, nung napunta sila sa camera, para sa buong stadium na makakita, nung nakita nila yung sarili nila doon sa bilog na yun, magkayakap pa sila, nagpanic sila, nagtago. So akala ng mga tao nagjo-joke lang sila. Yun pala, hindi. So alam niyo na kung bakit sila nagtago. Alam niyo na kung bakit ayaw nilang makita ng mga tao yung mga itsura nila sa camera. Kaso ang problema, may nag-video, pinost sa TikTok, kumalat. Alam niyo po, ito ay isang kamalian, di ba? Alam natin na mali ang kanilang ginagawa. Ito ay nakakahiya. Pero kung titignan ninyo yung epekto nitong kasalanan o maling ginawa dito sa dalawang tao na ito ay nagpakita ng napakabilis. Yung consequence, it was so fast. Bakit? Yung lalaki po at yung babae ay napilitang magbitiw sa kanilang trabaho. President yun, CEO ng kumpanya at HR head yung isa. They were forced to resign. Pinilit silang mag-resign dahil masisira ang reputasyon ng kumpanya kung nanatili kayo dito. At hindi lamang po yun, nasira din mismo ang sarili nilang reputasyon dahil kitang-kita yung mukha nila doon, nakilala kagad sila ng mga tao, kung ano yung pangalan nila, kung sino sila. At ang pinaka nakakalungkot ay ang kanilang pangalan at ang kanilang mukha ay kitang-kita na hindi lamang ng balita, kundi ng buong mundo. Diba? So we see it, even dito sa Pilipinas. I don't know kung alam niyo yung pinag-uusapan ko. So yung iba alam, baka yung iba hindi. So basically, nakita ng buong mundo yung kanilang kasalanan. Nakakahiya, nakakalungkot. And naniniwala po ako na ang imaheng ito, yung ehemplong ito, ay isang halimbawa ng tinatawag ni Pablo na binanggit ni Doc Rico last week ng isang makamundong kalungkutan o yung kalungkutan ng sanlibutan. Isang uri ng kalungkutan na tanging na nararamdaman o nararanasan nito ay ang sakit ng consequence ng kanilang mga ginawa or yung consequence or the result of their sin and their action.
Alam niyo po, may ibang mga tao kapag nahuli sila sa kanilang ginagawang kamalian, ano yung reaksyon nila? Isipin na rin natin kung ano yung reaksyon natin pag nahuli tayo. May iba na kapag nahuli na mali yung ginagawa nila, ano sabihin nila? Uy, hindi ah! Maingay sila. Hindi ko ginawa yan. Ano ba yan? Tapos sabihin nila, hindi, kasi ito yung ginagawa ko eh. May rason sila kung bakit nila ginagawa yan. They try to reason out and they try to justify what they did. Kumbaga, para hindi makita na mali. While there are other people naman po, na kapag nahuli, tulad na lamang nitong taong ito, nung nahuli sila, wala silang ibang ginawa kundi manahimik. Wala kayong ibang maririnig sa kanila. Wala nang anumang pagkilala mula sa kanilang ginawa. Wala silang nirelease na statement. Actually, may mga kumalat na news na nag-release daw sila ng statement. Hindi daw totoo yun. Tahimik lang talaga. As in, wala silang sinabi. Ang alam lang natin, napatalsik sila sa kanilang trabaho. Kaya, ang iilan po ay maingay, yung iba naman tahimik. Yung iba naman po, merong nagpapahayag ng pagkabalisa o kalungkutan. Di ba? They're sad, they're grieving because nahuli sila na may ginagawa silang mali. Pero, ang katotohanan po, marami sa mga ganitong akto na nahuli sila. Yes, they may show sadness, they may show sorrow or pagkabalisa o kalungkutan, ngunit madalas po ay hindi sila tumatalikod sa kasalanan at lumalapit sa Panginoong Diyos. Madalas, malungkot lang sila dahil nahuli sila. At sinasabi ni Pablo sa Biblia natin, ang ganitong klaseng kalungkutan, itong klaseng kalungkutan ng mundo o ng sanlibutan, ay sinasabi niya ay nagdudulot lamang ng kapahamakan at hindi lamang kapahamakan kundi kamatayan. Tapos ang sinasabi ni Pablo sa aralin natin today, meron actually iba pang klaseng kalungkutan. At ito ang kalungkutan ng makadiyos. Isang makadiyos na kalungkutan. Ano ba ang isang makadiyos na kalungkutan? Ito ay ang pagdadalamhati sa kasalanan dahil ito ay nakakasakit sa Diyos. Hindi ito ang kalungkutan or nalulungkot ka kasi nahuli ka. Hindi po. Ito ang kalungkutan na iyong nadarama dahil alam mo na nilabag mo ang utos o ang kalooban ng Diyos. You know that what you did was wrong. And you hurt God while doing that. Ang ganitong uri ng kalungkutan ay humahantong sa pagsisisi na humahantong sa kaligtasan. Kaya sa aralin po natin today, titignan natin ng mabuti. Ano ba talaga ang katangian ng isang makadiyos na kalungkutan? Kaya hinati ko po sa dalawang parte ang ating mga verses. Una po, ang makadiyos na kalungkutan ay nakikita sa buhay ng isang mananampalataya. At ang pangalawa, ang makadiyos na kalungkutan ay nadarama mula sa buhay ng isang mananampalataya. Tulad po ng sinabi ko kanina, puntahan na natin ating teksto, tinatapos na ni Pablo itong portion na to kung saan pinapakita niya, ini-explain niya, pinapaliwanag niya kung ano bang nangyari sa kanilang dalawa ng mga taga-Korinto. Paano ba tayo nagkagulo and paano ba tayo magbabati? And anong sinabi niya doon? Nakita niya na tumugon na ng tama ang mga taga-Korinto at siya'y nagagalak. Nagagalak siya sapagkat sila ay nagsisisi na sa kanilang kasalanan. Ang sabi pa nga ni Pablo, nalungkot siya, 'di ba? Sa verse 9. Nalungkot siya nung kanyang ipinadala ang sulat dahil alam niya na nag-cause ito ng kalungkutan sa mga taga-Korinto. Nag-cause ito ng kalungkutan sa mga taga-Korinto, pero siya rin ay nagalak. Hindi siya nagalak kasi nasaktan sila or nalungkot sila or paghihiganti ni Pablo. Kaya yan, tama lang yan, magsisi kayo, malungkot kayo. Hindi niya sabi ni Pablo Sabi ni Pablo, nagalak siya sapagkat, nasaktan at nalungkot ang mga taga-Korinto, pero nung nalungkot sila, hindi yun natapos sa kalungkutan lamang. Ang sabi niya, kayo'y nalungkot at ito ay pumunta patungong pagsisisi.
Dahil sa kalungkutang iyon, kayo ay nagsisi. Kaya sa verse 10, ang sabi niya dito, sapagkat ang kalungkutang naayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan na hindi ipagdaramdam. Subalit ang makasanlibutang kalungkutan ay nagbubunga ng kamatayan. Dalawang klaseng kalungkutan, makadiyos at makasanlibutan. Ang isa ay nagbubunga ng kaligtasan, ang isa kamatayan. Ang mga tinutukoy nito basically is yung eternal destiny. Saan ba tayo tutungo? Ano bang mangyayari sa atin pag tayo'y lumisan na sa mundong ito? Tayo ba ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan? O tayo ba ay tutungo sa walang hanggang kamatayan? Kapag tayo ay naharap sa isang maling gawain natin na pinamukha sa atin, hoy, mali ang ginagawa mo. Paano tayo tumutugon? Pag may nagsabi sa inyo, hoy, mali yan. Paano tayo tumutugon? Or even if alam natin na mali ang ginagawa natin and na-convict tayo, nalaman natin, na-realize, parang mali ito. Paano tayo tumutugon? Tayo ba ay nagsisisi? Tayo ba ay tumatalikod sa ating kasalanan? O tayo ba ay patuloy na magre-rebelde? At sasabihin natin, okay lang, ginagawa naman ng lahat eh. Meron po bang pagbabago sa ating puso't isipan? Meron bang pagsisisi sa kasalanang nagawa? Meron bang kagustuhan na itama ang mali? May kagustuhan na baguhin ang iyong ginagawa? Is there a willingness? Meron ba tayong kusa na sumunod sa Diyos at magsisi sa ating kasalanan? O sa tuwing nakikita natin o napapamukha sa atin na tayo nagkasala, ang ginagawa lang natin ay nalulungkot tayo. Hindi tayo nalulungkot dahil nagkasala tayo sa Panginoon, kundi nalulungkot tayo dahil tayo ay nahuli. Diba? Kanina, may ginawa akong nakakahiya. Kinanta ko to. Pero, sa inyo, sasabihin ko na lang. Alam niyo yung kanta ni Rihanna? Hindi niyo alam yung kanta ni Rihanna. Merong linya si Rihanna na I think tumpak dito eh. Sabi ni Rihanna dun sa kanta niya, don't tell me you're sorry because you're not. I know you're only sorry because you got caught. Huli ka balbon. Yun lang yung rason kung bakit siya malungkot dahil nahuli siya. And madalas yun yung pakiramdam natin eh. 'Di ba? Hindi tayo nalulungkot dahil ginagawa natin yung kasalanan dahil nilalabag natin yung utos ng Diyos eh. Nagpapakita lang tayo ng kalungkutan nung huli ka na eh. Anong tanong doon, yung kalungkutan ba yun ba yung kalungkutan na makadiyos? I would say it's not. Yun ang kalungkutan ng sanlibutan. Dahil nalungkot ka lamang nung nahuli ka na. Hindi ka nalungkot nung naalaman mo na paglabag pala ito sa utos ng Diyos. Ang makadiyos na kalungkutan ay merong tapat na pagsisisi. Ito ay pagkakaroon ng realization na ang iyong ginagawa ay mali at tutugon ka sa paanong paraan na itatama mo na ang iyong maling ginagawa. Hindi mo na gagawin muli. Ngunit sa kabilang banda, ang makamundong kalungkutan ay ang pagkakaroon lamang ng pakiramdam na masama dahil ikaw ay nahuli. At magbabago ka lang, bakit? Dahil napipilitan ka na. Kasi nga, nahuli ka na eh. 'Di ba? Nahuli ka na, so wala kang choice. Sige, itatama ko na yung mali. Pero kung hindi ako nahuli, hindi ko naman itatama ito eh. Hindi po ba? Napilitan ka lang magbago sapagkat nahuli ka na. Wala po itong panloob na realization or change, but rather dahil nakita lang ng ibang tao, kaya sige na nga, yun yung gusto nyo, di ba? Sige, babaguhin ko. O kaya naman baka nakokonsensya ka, sige parang ang sama nga nung ginawa ko para hindi ko masyado maisip or hindi ako masyado mag-guilty, gagawa ko ng konting mabuti. Kung ganun ang ating pag-iisip, sino pa rin ang nasusunod? Hindi ang Diyos, kundi ang ating
mga sarili. At ang sinasabi ng Biblia, ang ganitong klaseng kalungkutan ay humahantong sa kawalan ng pag-asa at kamatayan. Ito po ay tulad lamang nung naramdaman ni Judas. Pagbabasahin natin sa Mateo chapter 27 verse 3-5, ito ang sabi diyan. At si Judas ay nagkanulo kay Jesus. Nang nakitang hinatulan na ito, ay nagsisi at isinauli ang 30 pirasong pilak sa mga punong pari at sa matatanda na sinasabi, ako'y nagkasala sa pagkakanulo ko sa dugong walang sala. Ngunit sinabi nila, ano naman yun sa amin? Ikaw ang bahala dyan. At hinihagis niya sa templo ang mga piraso ng pilak at siya'y umalis. Humayo siya at nagbigti. Actually nga dito, yung pagsisising ito, hindi actually ito pagsisisi. Sa Griego or sa English nga, ang ano dito is, he just felt remorse. Kumbaga, na-guilty lang siya. Na-guilty lang siya, sumama yung loob niya kasi ay kawawa. Tapos parang ganun lang. Pero wala talagang pagsisisi or pagtalikod. Kung titingnan natin, ano pang ginawa niya? Sinoli niya. Sabi niya, sige, sa inyo na yan. Ayoko na kasi may walang salang nagdurusa eh. And anong sagot sa kanya ng mga Pariseo? Basically, anong pake namin? Problema mo na yan. Hindi namin problema yan. Alam niyo po, ang kalungkutan, ang makadiyos na kalungkutan ay isang kalungkutan na naaayon sa kalooban ng Diyos. Kapag nahaharap ito sa mali, ang gugustuhin ng taong nakakaranas nito ay itama ang pagkakamali. Hinahangad niya na ituwid ito. At gagawin niya lamang ito sa paraan na kung ano ba ang nakakalugod sa Panginoon. And therefore, when a person sins, kung gusto niyang mag-repent at gusto niyang magsisi, ang gagawin niya ay susundin na niya kung ano ba ang utos o kalooban ng Diyos. Kaso anong nangyari kay Judas? Ito yung pagkakaiba ni Judas kay Pedro eh. Naalala niyo sinabi ni Brother Ian kanina. Si Pedro, 3 beses niyang itinanggi. 'Di ba? Si Jesus, sabi niya, ikaw yun. Sabi ng mga tao, ikaw yun, kasama ka ni Jesus. 'Di ba? Sabi niya, hindi ko kilala yun. Sino ba yun? 'Di ba? 3 beses. Sino ba yun? Sabi niya, who you? Hindi ko kilala yan. Pero ano pa nagkakaiba nila ni Judas? Si Judas, nung kanyang nakita ang kanyang kasalanan, ang sabi niya, ito itatama ko yung mali ko. Babalik ko yung pera, atras na natin yan, wag na. Pero si Pedro, anong ginawa niya? Bumalik siya kay Jesus at humingi ng tawad. Alam niyo po, ang makasalanan ng taong tulad natin, na tulad lamang ni Judas din, madalas hahanapin natin yung glimmer of light or hope na itatama natin yung mali. Na gusto natin maramdaman muli yung merong pag-asa na bawiin pa, gawin pa yung tama. Pero ang madalas tayo mga tao, hahanapin natin ito sa lahat ng bagay. Pero hindi natin lalapitan si Jesus. We will try to do everything that we can to make up for the mistake, pero hindi natin gagawin is hindi tayo lalapit kay Jesus. Yun lamang ang bagay na hinihingi ng Diyos sa atin. Oo, nagkasala ka, papatawarin kita, lumapit ka lang sa akin. Lumapit ka lang sa akin. Pero anong ginawa ni Judas? Lumapit siya doon sa mga Pariseo. At after niya lumapit sa Pariseo, wala na. Ayaw na niya. At anong ginawa niya? Siya ay humayo at nagbigti. Alam ni Judas na siya'y nagkasala. Ngunit pinili niyang tanggihan si Jesus pa rin hanggang sa wakas. Alam niyo po, yung pagkilala natin sa ating kasalanan, hindi yun ibig sabihin nagsisisi na tayo. Judas knew. Alam ni Judas kung ano yung kasalanan niya. Pero hindi ibig sabihin na nagsisi na siya. Hindi ibig sabihin na nagrepent na siya.
Yes, step yun, pagkilala sa ating kasalanan. It's a step towards repentance. But that's not repentance. Ano nga ba yung repentance? Ano nga ba talaga yung pagsisisi na naaayon sa salita ng Diyos? Ang pagsisisi na naaayon sa salita ng Diyos, ito ay ang pagtalikod sa kasalanan. Hindi lamang ito pagtalikod, ito rin ang pagtakbo o paglapit sa Diyos. It doesn't mean na tinigilan mo lang yung maling ginagawa. You replace it with something. What do you replace it with? Papalitan mo yun. Ano yung papalitan mo doon? Ang papalitan mo doon is, instead na gagawin mo yung kasalanan, ikaw ngayon ay lalapit na sa Diyos. Susundin mo na ang Diyos. Minsan kasi, tumitigil na tayo sa, ay sige, hindi ko nagagawin yan kasi kasalanan yan. Tapos wala na, tenga na tayo. Hindi eh. Ang tunay na pagsisisi, ang tunay na repentance is, hindi ko nagagawin yan at lalapit na ako sa Panginoon. Susundin ko na ang Panginoon. Susunod na ako sa Kanyang kagustuhan. Kaya ang ibig sabihin po nito, ang makadiyos na kalungkutan ay humahantong sa pagsisisi na humahantong sa kaligtasan. Kailangan natin maintindihan po ito dahil sa verse 10 sinasabi dito na ang pagiging ligtas at ang pagsisisi sa ating kasalanan or repentance is basically the two sides of one coin. Diba? Ang barya may dalawang sides yan. Napapaghiwalay ba yon? Hindi. So, ang pagkakaligtas po sa atin, kung tayo ay ligtas, ang ibig sabihin nun ay ano? Tayo ay nagsisisi sa ating kasalanan. Pag walang pagsisisi, walang kaligtasan. Kaya ang verse 11, ito po ang sinasabi, sapagkat tignan ninyo ang ibinunga sa inyo ng kalungkutang ito, na naaayon sa Diyos, kung anong pagtatanggol sa inyong mga sarili, kung anong pagkagalit, kung anong takot, pananabik, sigasig at kaparusahan. Sa bawat bagay ay pinatunayan ninyo ang inyong pagiging malinis sa bagay na ito. Actually, binasa ko ito sa, I think mas okay dito sa Magandang Balita translation. Ito ang sinasabi sa Magandang Balita. Tignan ninyo ang ibinunga ng kalungkutang buhat sa Diyos, naging masikap kayo at masigasig na linisin ang inyong pangalan. Dahil kung babasahin natin ito, ang sinasabi ni Pablo, meron kayong makadiyos na kalungkutan? Nagsisisi kayo sa inyong kasalanan? Binibigyan niya tayo ngayon ng larawan. Ano nga ba ang pagpapakita nito sa isang buhay ng tao? Ano nga ba ang pagpapakita nito sa buhay ng mga taga-Korinto? Ayon sa ulat ni Tito, ito ang mga ginagawa ninyo, kaya nagpapasalamat ako dahil ito ang pruweba na kayo'y nagsisisi, na kayo'y merong makadiyos na kalungkutan. At meron ditong 7. Meron ditong 7 mga katangian. Ang sabi pa nga ni Pablo, di ba? Tignan ninyo. Actually, sa English, ang sabi dito, behold. Behold. Tignan ninyo, pagmasdan ninyo ang inyong mga ginagawa, ang inyong pagtugon. So, ito po yung una. Ang sabi niya dito, sila ay masikap. Naging masikap sila. Maaari ding isalin bilang pagkasabik o meron silang kasabikan or meron silang eagerness, earnestness. Gusto nila talagang gawin ito. Ito ay binibigyan kahulugan bilang ang kanilang masigasig na determinasyon na gawin ang tama para kay Pablo. Bakit? Napagtanto na nila na merong kamalian. Meron akong maling ginawa. So nung nalaman nila na meron tayong maling ginawa, hindi sila oo nga, mali. Tapos, okay, sige, mali Hindi lang doon natapos. Nung nalaman nila na meron silang maling ginawa, anong gusto nila? Nais nilang gawin is itama ito. Hindi sila yung relax lang. Sige, mali nga. Wala na. Sige, okay, hayaan mo na. Hindi, ang ano nila is, hindi, gawin natin ang tama. Ayusin natin. Paano ba tayo manunumbalik kay Pablo? Tayo ay gumawa ng isang hakbang upang ayusin kung ano man ang maling ating naisagawa. Gumalaw sila at nagsimula sila na magplano at gumawa ng paraan upang maituwid ang kanilang kamalian. At makikita natin ito sa kanilang pagtanggap
sa sugo ni Pablo, sa mga pinadala ni Pablo na si Tito. Diba? Nabasa natin na grabe yung pagtanggap ninyo kay Tito. Grabe yung pagtanggap ninyo kay Tito. So doon pa lang nakita na ni Pablo na merong pagnanais na maayos ang problema. Pangalawa, masigasig na linisin ang kanilang pangalan. So, minsan, naisip natin, pag unang basa nyo nito, ako rin, yung unang basa ko nito na, defensive pa sila na, wala kaming ginawang mali. Di ba usually yun yung naiisip natin pag sinabi na, lilinisin ko ang aking pangalan. Meaning, parang hugas kamay. Parang, wala kaming ginawang mali. Actually, hindi po yun ang sinasabi ni Pablo dito. Ang sinasabi ni Pablo dito na masigasig na linisin ang kanilang pangalan, ito ang pagnanais nila na klaruhin ang mga bagay-bagay at gumawa ng isang depensa or pagtatanggol, hindi lamang para sa kanilang sarili. Actually, hindi nga para sa kanilang sarili, kundi para kay Pablo. Ang ipinapakita nila dito, ang nililinis nila is yung kanilang pangalan. Meaning, ang sinasabi nila, hindi sila nagiging defensive. Hindi nila sinasabi na wala kaming maling ginawa. Kundi, ang sinasabi nila, sa lahat ng taong nakakaalam kung ano ang nangyari sa pagitan namin ni Pablo at ng mga taga-Korinto, ni Pablo, ang nais naming ihayag sa inyo ay, kami ay nagsisisi na. Kami ay nagkamali na tratuhin si Pablo na ganon, kung kaya't kami ay nagsisisi na. Nililinis namin ang aming mga pangalan at ipinapakita namin sa inyo na alam namin ang aming ginawang mali at kami ay nagsisisi. So ang sinasabi ni Pablo dito is basically, they are defending themselves in a way na they're not saying na, hindi, patuloy lang kami sa pag-away kay Pablo. Hindi. Ang sinasabi nila, alam na namin. Alam na namin na kami ay gumawa ng mali. Kaya ngayon po ay nagsisisi kami. At sana alam ninyo iyon. Nililinis nila ang kanilang pangalan. Hindi sila nagbibigay ng dahilan or ng excuse kung bakit nila ginawa yung nakaraang aksyon nila laban kay Pablo. Kung hindi, inaako nila ito. Oo, mali. Mali talaga yung ginawa namin. Mali yung ginawa namin. Kaya ngayon ay humihingi kami ng tawad kay Pablo at sa mga taong nakasaksi nito. Kaya ang sabi nga ni Pablo sa dulo, napatunayan kayong walang sala or inosente. Kasi nga, humingi na kayo ng tawad, tinalikuran ninyo ang kasalanan iyon, kaya ngayon sa mata ni Pablo, inosente na kayo. Pangatlo, sila ay galit sa mali. Ito ang pagkakaroon ng angkop na damdamin o emosyon o galit laban sa nagkasala or sa gumawa ng mali. Ang tanong, sa pagitan nila ni Pablo, sino ang gumawa ng mali? Hindi ba sila mismo? Kaya makikita natin dito na sila ay actually galit sa kanilang kasalanan, sa kanilang sariling ginawa. Galit sila sa mali nilang ginawa. Maaari na, merong iba na hindi nagkasala, pero majority sa kanila nagkasala. Dahil sila ang nagpalayas kay Pablo. Sila ang umaway kay Pablo. Kaya meron silang matinding damdamin, nakadirekta sa kanilang sariling mga kasalanan. Pinapakita nila basically ang kanilang pagkamuhi sa kanilang sariling kasalanan na dati nilang minamahal ng matindi. Tayo po ba ay ganun? Na meron tayong kasalanan dati na paulit-ulit nating ginagawa. Ngayon po ba, ano bang pag-iisip natin sa kasalanan yun? Galit ba tayo doon? Or iniisip natin, tagal ko nang hindi ginagawa yung kasalanan yun. Or meron bang pagsisisi na, Panginoon, huwag mo na akong ibalik doon. Panginoon, tulungan niyo ako na iwasan iyon. Pang-apat, pagkatakot. Ang makadiyos na kalungkutan ay mayroong pagkatakot. Ito po ay isang pagkatakot na hindi po ito yung parang, anong gagawin nila sa amin? Baka
sasaktan ako ni Tito or anong gagawin sa amin ng Diyos. Ito po ay hindi yung klaseng ganong pagkatakot. Ang pagkatakot po na ito ay ang pagkilala kung sino ba ang Diyos. At ito po ang pagkilala kung sino ba sila. Sila ay takot, hindi takot na baka awayin sila ni Tito, awayin sila ni Pablo, o awayin sila ng Diyos. Ito po ay ang katakutan nila na muling gumawa ng kamalian. Kilala nila ang Diyos. Alam nila na siya ang tapat na Diyos na nagligtas sa kanila, kaya takot na silang gumawa pa ng mali. Ayaw na nilang gumawa ng mali. Ayaw na nila pang gumawa ulit ng kamalian. Panglima, nananabik sa pagbalik ni Pablo. Ito po ay ang pagkakaroon ng malalim na pagnanais na makipagbati na kay Pablo. 'Di ba? Sino bang nang-away? Sino bang nagpalayas? Sila. And ngayon, anong ginagawa nila? Ano yung desire nila? Gusto nilang makipagbati. Gusto nilang mag-sorry. Gusto nilang manumbalik ang pagmamahalan and ang relationship nila ni Pablo. Ito ang pagkilala ng mga taga-Korinto na sila'y nagkakamali talaga sa kanilang ginawa. Ang hangarin nila ay itama ang mali. Tayo po ba? Tayo po ba? Pag may nakaaway tayo, yes, alam ko minsan may galit, may emosyon. Pero deep down inside, tignan nyo, meron bang kahit konting pagnanais lang na sana magbati kami kasi mahal ko yung taong iyon? O nangingibabaw yung, naaway niya ako eh. Dapat mag-sorry muna siya sa akin. Paano pa kung tayo yung mali? Paano pa kung tayo yung mali? Diba? Minsan, kahit tayo yung mali, ayaw natin eh. Wala, tinext ko na siya. Hindi naman siya nagre-reply eh. Ba't pa ako magiging sa kanya? Bahala na siya. Sana hindi po tayo ganun. Yung mga taga-Korinto, iba yung ginawa nila. Nagpakumbaba sila. Nagpakumbaba sila at nais nilang makipagbati. Inaamin nila yung mali nila. Meron silang longing o pagnanasa na, sana, Pablo, sorry na. Bati na tayo. Minsan dati, di ba, iniisip natin, nung panahon itong mga taga-Korinto na to, napakagulo. Ganyan sila, ang kalat-kalat ng church nila, buti pa kami sa GFC, maayos. Kita niyo yung repentance nila ngayon. Kita niyo yung pagtalikod nila sa kanilang kasalanan. Kita niyo yung pag-ako nila sa kasalanan nila. Sasabihin pa ba natin na, ay, mas magaling kami dyan? Sila kaya nilang gawin yun, no? Tayo kaya? Kaya ba natin? Kaya ba natin magpakumbaba? Aminin ang ating kamalian at humingi ng tawad? Number 6, meron silang sigasig o malasakit. Ito po ay maaari ding isali na bilang pag-alala. Inaalala nila, may concern na sila kay Pablo. Ito ang masiglang pagtutugis ng mga mananampalataya para sa katarungan at kalinawan. Sila ay handa at nasasabik. Nais nilang itama ang mali. Di ba? Hindi lamang sila yung parang relax-relax lang. Okay, sige, bahala na. Maayos yan, maayos din naman yan. Si God yung gagawa ng paraan. Hindi. Gumagawa sila ng paraan. Ginagawa nila anong kailangan nilang gawin upang maayos ito. At ang huli, kaparusahan. Kaparusahan. Ang pagbibigay ng parusa sa nagkasala. Ito ay tanda ng kanilang pagsisisi. Tunay na pagsisisi. Again, sino bang nagkasala? Sila rin po, di ba? Kaya ang pinasabi ni Pablo dito, handa nilang tanggapin kung ano man ang kaparusahang nauukol para sa kanila. Dahil alam nila, mali ang kanilang ginawa. Alam nila na may consequence. Ang pagnanais nila na magkaroon ng katarungan ng Diyos
Ibig sabihin nun, sinasabi nila, sige Lord, alam namin nagkamali kami. If there is punishment, kung merong parusa, tatanggapin namin iyon. Yun ang sinasabi nila. Pero minsan tayo, di ba, hindi tayo ganun. Sabihin natin, Lord, sorry na, Lord, sorry. Sige Lord, alam namin, forgiven, Lord, di ba? Thank you Lord, forgiven. Pero minsan, alam natin, may consequence yung ginawa natin. Pag dumating na yung consequence, ano sasabihin natin? Lord, nag-sorry na ako eh. Bakit ganyan pa din? Bakit merong parusa pa din? Bakit nangyayari pa rin to sa akin? Bakit pinayagan mong mangyari pa rin yan? Nag-sorry naman na ako eh. Ganun po ba ang tunay na pagsisisi? Ganun po ba ang tunay na pagsisisi? Hindi po. Ang tunay na pagsisisi ay alam natin na marami sa ating mga maling kagawaan ay merong consequence. And dapat, kung tunay tayo nagsisisi, handa tayong tanggapin iyon. Tulad lamang ng mga taga-Korinto. Sa pamamagitan ng pagpapakita nila ng kanilang mga aksyon, ang sinabi ni Pablo ay, kayo ay walang sala na. Kayo ay nagsisisi. Kayo ay merong kalungkutan ng Diyos or makadiyos na kalungkutan. Ang sinasabi ni Pablo dito is, yes, hindi ko sinasabi na walang nangyari. Ang sinasabi lamang ni Pablo dito is, nakikita ko ang inyong pagsisisi. Okay na, malinis na yung record ninyo sa akin. Oo, bati na tayo. Tara, ipagpatuloy na natin ang ating pakikisama sa isa't isa. Ganun ang sinasabi ni Pablo nung sinabi niya, kayo'y walang sala na, kayo'y inosente na. Yes, there may be consequence of sin. Ang sinasabi lang ni Pablo, kung sa akin, hindi ko na iisipin kung ano yung nangyari sa atin. Basta tayo ngayon, ipagpatuloy na natin yung ating relationship. Ganun po ba tayo? Minsan baka ano tayo, sige, bati na tayo. Pero hindi ko kakalimutan yung ginawa mo. Dito yan. Maayos ka, isa lang ha. Oo, hindi ko makakalimutan yan. Si Pablo hindi ganun. Ano sabi ni Pablo? Inosente ka na. Sige na. Bati na. Kaya in verse 12, sabi nito, kaya bagaman ako ay sumulat sa inyo, ito ay hindi dahil doon sa gumawa ng kamalian o dahil doon sa ginawa ng kamalian, kundi upang ang inyong pagmamalasakit para sa amin ay mahayag sa inyong paningin ng Diyos. Ang sinasabi lamang po ni Pablo dito is, yung liham ko, nung nauna, yung pag-review ko sa inyo, hindi yun para idiin ko lalo na mali kayo. Hindi ko sinasabi na, mali kayo, ayusin nyo, kayo yung may kasalanan, kayo yung masama. Hindi rin sinasabi daw ni Pablo dito para sa ginawa ng kamalian. Ang sinasabi ni Pablo, hindi rin yun para sa akin ha. Hindi ko sinulat yun na sinasabi ko sa inyo na kawawa naman ako, ito yung ginawa nyo sa akin, dapat magsisi kayo kasi inalipustan nyo ko, nakakahiya yung ginawa ninyo sa akin. Hindi po. Itinatama ni Pablo, ang sabi niya, ginawa ko iyon dahil para malaman ninyo, para sa inyo din, na meron pa rin kayong pagmamalasakit para sa amin. Ang sinasabi ni Pablo dito, hindi ko sinulat yun upang magbintang kung sino bang mali, sino bang nakawawa. Di ba tayo minsan, pag meron tayong nakaaway, minsan, lalo na kapag alam natin na humihingi na ng tawad, gusto pa nating idiin eh. Alam mo ba, nung nangyari yun, di ako makatulog, di ako makakain, nagkasakit pa nga ako eh. Ay, sorry na. Kaya nga eh, tapos nagkasakit pa si mama, nagkasakit pa si papa. Dapat maging sorry ka talaga. Diba? Sabi ni Pablo, hindi. Sabi ni Pablo, hindi para sa hindi ko dinidiin yung kasalanan ninyo, hindi ko rin binababa yung sarili ko. Kumbaga pity party, di ba? Minsan may ganun tayo eh, na kawawa naman ako na lang laging naaapi. Ang sabi ni Pablo, hindi ko sinulat yun na para ipamukha sa inyo na naaapi ako eh. Anong sabi niya? Sa halip isinulat ko ito upang bigyan kayo ng pagkakataon, mga taga-Korinto, na magsisi. Na magsisi, na makita ninyo sa buhay ninyo na deep down inside, gumagalaw pa rin ang Espiritu ng Diyos sa inyo. Na upang makita nyo na meron pa rin kayong pagmamahal para sa amin at katumbas ito ay pagmamahal nyo sa Diyos.
na upang makita nyo rin ito sa inyong mga sarili. Nais ni Pablo na ma-realize nila na meron pa rin sa kanila yung katotohanan ng Ebanghelyo. Na meron pa rin silang pagmamahal para kay Pablo. Na meron pa rin silang pagmamahal para sa Diyos. Kaya sabi nga nila, sana makita ninyo na may malasakit pa rin kayo para sa amin sa harap ng Diyos. Kasi marahil din meron sa mga taga-Korinto na iniisip, napakasama namin. Baka wala ng kapatawaran para sa amin. Kinawawa namin si Pablo. At anong sinasabi ni Pablo sa kanila? Sinulat ko yon upang makita ninyo na yung pagsisisi ninyo ngayon, na yung pagtugon ninyo ngayon, ay ang patunay na meron pa rin kayong pagmamalasakit sa amin at para sa Diyos. Para makita nyo sa harap mismo ng Diyos na meron pa rin kayong pagmamahal. Naniniwala ako na ganito dapat. Sa tuwing meron tayong issue or problema sa mga relasyon natin, sa ating asawa, pamilya, kapatid, kaibigan, dapat ang layunin natin ay ayusin yung problema. Hindi yung patunayan kung sino ba yung mali, sino ba yung tama. Di ba minsan ganun tayo? Gusto natin ayusin yung problema, pero nasa stuck tayo, sino ba yung mali, sino ba yung tama? Hindi mali ka, hindi tama ka eh. Hindi, ako tama, ikaw mali. Yung madalas nga sa mga mag-aasawa na napansin ko, dahil yung mga naranasan ko mga counseling dati, meron mga mag-aasawa, nag-aaway sila ng away. Bangayan sila, ikaw kasi ganyan ka, ganito ka, ganyan ka, ganyan. Tapos minsan, tatanungin nila, bakit ba tayo nag-aaway? Kasi gusto ko mag-date tayo eh. Gusto ko magbigay tayo ng oras para sa isa't isa. Pero nag-aaway sila. Bakit? Kasi ikaw wala ka laging oras to, lagi mong ginagawa. Tapos minsan nakalimutan na nila, ano ba yung pinaka-gusto nila parehas? Mag-bonding. Mag-holding hands. Pero naipit na sila na, ikaw kasi problema mo to, problema mo yan. Lagi kang ginagawa, lagi hindi mo ako binibigyan ng oras. Ganyan. Isa na sabihin naman, ako naman busy ako para bigyan ka ng ganyan, para may pang-date tayo. Ganyan. At the end, isang linggo silang hindi mag-uusap. Bakit? Kasi gusto nila mag-date. Di ba? Ang nangyayari, nag-aaway kasi hindi na nais ayusin yung problema. Kung hindi, nag-aaway kasi gusto na lang patunayan sino ba yung tama, sino ba yung mali. Si Pablo hindi ganun. Ang sabi ni Pablo, ayusin natin. Kahit kayo yung may mali sa akin, okay lang. Ayusin lang natin. And gusto ko, maayos din kayo sa harap ng Diyos. Ito ang kalungkutang makadiyos. Meron itong pagpapakita at meron itong manifestation sa tao. Pangalawang punto, ang makadiyos na kalungkutan ay nadarama mula sa buhay ng isang mananampalataya. At sa aming kaaliwan ay lalo pa kaming nagalak dahil sa kagalakan ni Tito, sapagkat ang kanyang espiritu ay pinayapa ninyong lahat. Sila ay naaliw, meaning na-comfort sila, na-ease sila, na wala na silang alalahanin, na parang, finally, naayos yung problema. Pero hindi lang sila napunta sa naaliw or na-comfort, sila rin ay nagalak dahil sa kagalakan ni Tito. Anong ibig sabihin nito? Nung pumunta si Tito doon, siyempre nervous yung lahat, natatakot lahat. Pero nung bumalik si Tito, hindi lamang sinabi ni Tito na maayos na, tumugon ng tama. Ang sabi pa ni Tito, alam mo, napakasaya ko ngayon. Nagagalak ako dahil nagkaroon ako ng oras na kasama sila. Ang sabi pa nga dito, pinayapa ang kanyang espiritu. Actually, ang sabi pa nga ng ibang translation dito is pinasigla ang kanyang espiritu. Sa English, his spirit was refreshed. Alam niyo yung refreshed? Yung parang pakiramdam na, sarap. Diba? Alam niyo yung kunyari, nagbabasketball kayo, kaya napunta kayo sa beach, sa outing, napakainit, summer, ganyan. Tapos biglang may nagbukas ng Sprite. Parang, tapos biglang ininom mo. Ay, napakasarap. Refreshing. Diba? Yun yung sinasabi dito na parang napakagaan, napakabuti sa pakiramdam, napayapa, napasigla. Yun yung sinasabi dito na napasigla yung kaluluwa or espiritu ni Tito. Kaya ang tanong sa atin ngayon, tayo ba?
kapag meron tayong kapatiran na lumapit sa atin, anong nararamdaman nila? Nare-refresh ba sila? O pag kinausap ka nila, pag umalis ka na, ang response nila is ganito, ay, salamat. Tapos na. Ang dami niyang nireklamo. Ang bigat sa pakiramdam. Yung napagod. Or pag kinakausap ba natin yung iba, anong pa sabihin nila, uy, alam mo, napakasayang kausap ka palagi. I look forward talking to you. Na-encourage ako. Nare-refresh ako. Napapasigla mo ako. Paano ba tayo? Siguro magandang tignan natin, di ba? Yung mga kinakausap natin, baka naman after natin sila kausapin, pagod na sila. Hindi ko sinasabi na huwag kayong mag-share ng problema. Alam mo, I think you have to share your problems. Kasi that's what the Bible says, bear each other's burdens. Pero ang problema, minsan, may iba sa atin na wala na tayong ibang shinare kundi problema. Alam mo yung kapitbahay ko ganito, alam mo yung boss ko ganito, alam mo yung nanay ko ganito, alam mo yung tatay ko ganito, alam mo yung kapatid ko ganito, ganyan. Every time na lang, every Sunday, magkikita kayo, ano na lang, kamusta na? Ay, nako, ganun yung problema. Sa tingin mo, nare-refresh yung kausap mo. Di ba? Share your burdens. Pero baka naman puro reklamo na lang tayo sa ating kapatiran. Sa verse 14, sapagkat kung ako ay nagpahayag sa kanya ng anumang pagmamalaki sa inyo, ay hindi ako nalalagay sa kahihiyan. Subalit kung paano ang lahat ng aming sinabi ay totoo, kaya't ang aming pagmamalaki sa harap ni Tito ay napatunayang totoo. Ang sinasabi lamang dito ni Pablo is that, isipin niyo po ito, nag-away sila ng taga-Korinto. Away, di ba? Pinadala niya doon si Tito. Anong sinabi niya kay Tito? Sabi niya, yung inihayag ko kay Tito, actually pagmamalaki. Hindi niya sinabi kay Tito na, oy, nag-away lang kami niyan, ha? So ingat ka dyan, mga salbahe ang mga yan. Baka palayasin ka rin yung mga yan. Hindi, ang sinasabi nga ni Pablo dito is, pinagmalaki ko kayo eh. Anong ibig sabihin nito? Ang sinasabi lang nito is, si Pablo, kahit masama yung naging relasyon niya, masama yung nangyari, hindi niya siniraan yung mga taga-Korinto. Hindi niya binadmouth kay Tito. Naniniwala pa rin si Pablo na nandun pa rin yung katotohanan ng salita ng Diyos sa kanila. Na meron pa rin fruit of the Holy Spirit dun sa mga taong iyon. Kaya ang sabi nga niya, napatunayan mong totoo yung mga sinabi ko kay Tito. Ibig sabihin, you have proven it. Meaning, yung pinakita nyo nga is yung mga sinabi kong kabutihan ninyo. Alam niyo po yun, ang nakikita ko dito is, pag titignan ninyo, si Pablo po, hindi siya yung tulad minsan sa atin din na may isang mangyaring negatibo, yung buong pagkatao ng tao sira na. May isang pagkakamaling nangyari, kunyari, nabangga tayo, tapos hindi nag-sorry. Ay, hindi nag-sorry. Di Kristiyano yan. Diba? Inupuan yung upuan ko. Questionable. Nakikita naman niya every Sunday, dyan ako nakaupo. Diba? Kina-question na natin, hindi siguro Kristiyano yan. Dapat marunong rumespeto yan kung sinong nakaupo doon. Diba? Meron tayong ganun minsan tendency na isang mali lang. Kina-question na natin yung pagiging Kristiyano nila. Pero tignan niyo si Pablo. Nangyari na yon, pero anong pinapaniwalaan pa rin niya? Pinapaniwalaan pa rin niya na may kabutihan pa rin, nandun pa rin yung katotohanan ng salita ng Diyos sa kanila. Hindi po sinasabi dito na hayaan lang natin yung kasalanan ng mga tao. Mamaya nakikita natin na kung ano-ano yung ginagawa, sinasabi natin, hindi Kristiyano yan. Nagnanakaw na, hindi Kristiyano yan. Ang sinasabi ko lamang po ay, huwag tayo agad-agad manghusga. Minsan, kailangan silang tapikin. Minsan, kailangan silang kalabitin. Uy, parang mali yan. And then, doon lang sila magigising na, ay, oo nga, no? Kailangan ko palang tigilan to. Kailangan ko palang tigilan to. Kaya pag titignan natin, ang pagtitiwala ni Pablo sa mga taga-Korinto, hindi nakabatay dahil sila yung mga taga-Korinto. Nakasalalay ang kanyang pagtitiwala sa kanila
ayon sa Ebanghelyo. Kaya sabi niya, ngunit kung paano sinabi namin sa inyo ang lahat ng bagay sa katotohanan. Lahat ng katotohanan ay sinabi namin sa inyo. Ang ibig sabihin ni Pablo dito, ang pagtitiwala niya sa kanila ay hindi na ayon dahil sila ang mga taga-Korinto, kundi binigay ko na sa inyo ang Ebanghelyo. It's based on the gospel and we believe, naniniwala ako na ang Ebanghelyo ng Diyos ang magtatrabaho at gagawa ng pagbabago sa inyong puso at isipan. Kaya, kung titignan natin po dito, ang sinasabi ni Pablo, ang nakabatay ang lahat o nakasalalay ang lahat is saan? Totoo ba ang Ebanghelyo sa buhay natin? Dahil ang sinasabi niya, para sa mga taga-Korinto, naniniwala ako totoo sa kanilang buhay. Ano ba ang Ebanghelyo? Ang Ebanghelyo ang mabuting balita na namatay si Jesus para sa kasalanan natin. Namatay si Jesus upang iligtas ang mga taong tulad natin na makasalanan. Kaya sinasabi ni Pablo, naniniwala ako na ang Ebanghelyong iyon ay totoo. Kahit na nagkasala sila sa akin, totoo pa rin iyon sa mga taga-Korinto. Kaya nga sinulat ni Pablo yun upang magising sila, mali na ang inyong mga ginagawa. Sana tumugon kayo sa tawag ng banal na Espiritu. At anong sabi ni Pablo? Ako'y nagagalak. Bakit? Tumugon sila ng tama. Sumunod sila sa banal na Espiritu. Sumunod sila sa salita ng Diyos. In verse 15, at ang damdamin niya ay lalo pang sumagana para sa inyo, na kanyang naaalala ang pagtalima ninyong lahat at kung paanong tinanggap ninyo siya na may takot at panginginig. Takot at panginginig, tulad nga ng sinabi ko kanina, hindi ito yung takot na parang baka aawayin sila or may mangyayaring masama sa kanila, kung hindi ito ay isang takot na ayaw na nilang masaktan pa si Pablo, si Tito at ang Diyos. Ayaw na nilang gumawa pa ng mali. Ayaw na nilang pasamain ang loob ng Diyos. Ito ang kagustuhan nilang tuparin ang tama, gawin ang tama. Kaya sa Filipos chapter 2 verse 12, ito rin ang sabi ni Pablo sa mga taga-Filipo, kaya nga, mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Work out your salvation. Sanctify yourselves. Gawin ninyong banal ang inyong mga sarili. Natuwa si Tito dahil sa kanilang pagtugon, dahil sa kanilang pagsunod. Kung titignan natin ito, alam niyo po ba, kung babasahin natin ito ng maigi, ang ating pagsunod sa Diyos, nakaka-apekto to sa ibang mga na mananampalataya rin. When we obey God, it affects other people, especially believers. They are encouraged sila, nakikita nila pag ikaw ay sumusunod, parang gusto rin nilang sumunod. 'Di ba? When they see you obey, it's encouraging. When we see, even if I see you obey God, it's encouraging for us. At gayon din kung tayo rin ay hindi sumusunod. When you disobey God, kapag po kayo ay sumuway sa utos ng Diyos, apektado rin kami. Nalulungkot kami. It discourages us even. Kaya kung makikita natin dito, ang sabi dito, yung mga taga-Korinto, anong ginawa? Nagalak pa lalo si Tito. At hindi lamang yun, mas lalo pa niyang minahal ang mga taga-Korinto. If we think the Church of Corinth is really bad, tingnan niyo lamang yung pagtugon nila, yung pagsisisi nila. I don't think iisipin natin na masama tong iglesyang to. Baka nga isipin natin na napaka-lupit, napakagaling. Dahil sila'y tumutugon kahit mahirap. Sila'y sumusunod kahit mahirap. And in verse 16, ang sabi, ako'y nagagalak sapagkat ako'y mayroong buong pagtitiwala sa inyo. Alam niyo po,
may mga issues pa rin. May mga problema pa rin sa Church of Corinth. Kaya nga po, hindi nagtatapos ang sulat, ang liham ni Pablo sa chapter 7 eh. Meron pa tayong 8, 9, 10, 11, 12, and 13. Kasi meron pa siyang ibang mga tatalakayin, mga concerns regarding the church. Pero yung puso or yung pinaka-importanting issue dito ay napag-usapan na. At ano yun? Yung repentance ng mga taga-Korinto. Yung pagsisisi ng mga taga-Korinto. At ang sinasabi ni Pablo is, nagsisi kayo ng pagsisising makadiyos o naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya si Pablo ay naaaliw. Siya ay comforted. Siya ay wala ng issue, hindi na siya nag-aalala. At siya ngayon, ang sabi niya, mayroong buong pagtitiwala. Bakit? Dahil narinig niya yung ulat ni Tito. Nakita ni Tito ang lahat ng ito at dahil dito nagagalak si Pablo. Ngunit ang pagtitiwalang ito ay hindi nga, uulitin ko po, hindi dahil sila ay mga taga-Korinto. Ang pagtitiwalang ito ay nakaugat pa rin sa gumaganang biyaya ng ebanghelyo ng Diyos sa kanilang buhay. Ang buong bahaging ito po ay nagsimula nung chapter 2 na nagpapakita ng puso ni Pablo sa mga mananampalataya ng Korinto. Alam niyo po, si Pablo, alam niya kailangan niyang i-address, kailangan niyang pagsabihan. Nakikita niya may pagsuway, kailangan kong kausapin. Actually, hindi nga alam ni Pablo kung paano niya gagawin nung una Pinalayas na siya, hindi niya malaman ano bang gagawin ko sunod. Pero ang alam niya, hindi pwedeng wala siyang gawin. Kaya sinulatan niya. Kumilos siya. Hindi siya yung umupo lang at sabi niya, hindi na, bahala na sila. Nasabihan ko na sila dati, pinalayas nga ako Bahala na, bahala kayo, mahirapan kayo dyan. Hindi Gumawa pa rin siya ng paraan. Kaya hindi maaari na pag nakita natin, lalo na kapatiran natin na nagkakasala, hindi dapat tayo umupo lamang, panoorin lang, sipin natin, sige, bahala ka na. Hindi Lalo na kung alam natin na nagkakasala na sila, kailangan natin silang lapitan. Kailangan na actually magmakaawa tayo sa kanila na talikuran na ang kasalanang iyan at bumalik na sila sa Panginoon. At sana, bumalik sila. At sana magbunga sila ng makadiyos na kalungkutan. Baka nga ilan sa atin baka yun ang nating nararamdaman. Baka ngayon naliligaw tayo, ayaw natin lumapit sa Diyos. Siguro pakiramdam natin malayo tayo sa Diyos ngayon. Pakiramdam natin yung Diyos hindi naman niya ako pinapansin. Tsaka makasalanan na ako, baka mahirapan nang patawarin ako ng Diyos. Tsaka ayoko nang pumunta sa church, nakakahiya. Kung ikaw po yun ngayon, maaari sanang payagan nyo kaming umapela at magmakaawa at makiusap sa iyo, kapatid. Kapatid, sana magsisi ka na. At sana bumalik ka sa Diyos. Dahil merong kapatawaran sa Kanyang pangalan. Huwag mong isipin na walang kapatawaran or masyado ka nang malayo. Hindi na pwede. Masyado na akong malalim. Oo, nagkasala ka. Oo, maaari. May consequences. Baka nga masama. Pero meron pa rin kapatawaran, kapatid. Kaya ang sinasabi po namin is tumalikod ka na sa iyong mga kasalanan at lumapit sa Panginoong Diyos. At sana makita mo na magkaroon ka ng makadiyos na kalungkutan. Isang kalungkutan na nagbubunga ng pagsisisi at nagbubunga sa paglapit sa Diyos at nagbubunga sa kaligtasan habang buhay. Ang tunay na pagsisisi ay nagbubunga ng kaligtasan. Yes, nagkasala ka. Panagutan mo. Akuin mo. Pero sana, lumapit ka sa Diyos.
Ang sabi sa Lucas ng mga Hudyo, sabi dito, kaya't mamunga kayo ng karapat-dapat sa pagsisisi at huwag ninyong sabihin na sa inyong sarili na, si Abraham ang aming ama, sapagkat sinasabi ko sa inyo na magagawa ng Diyos na magbangon mula sa mga batong ito ng magiging anak ni Abraham. Bakit ko sinabi ito? Nais ko lamang sabihin sa inyo na, mga kapatid, hindi porket nandito kayo ngayon sa church na ito, ibig sabihin, nagsisisi na kayo. Hindi porket na miyembro kayo ng church na ito, ibig sabihin, ligtas na kayo. Sabi nga ng mga ng mga Hudyo, ama namin si Abraham kami yung pinili. Sabi, ligtas na kami. Hindi po. Ang batayan ng Diyos ay pagsisisi. Pagsisisi at pagtugon sa kanyang tawag ng kaligtasan. Maniwala kayo kay Jesus. Isuko ninyo ang inyong buhay kay Jesus. Dahil hindi nyo kayang iligtas ang inyong mga sarili, hindi natin kaya iligtas ang ating mga sarili, kundi ang Diyos lamang. Kaya lumapit kayo sa Panginoong Jesus dahil siya ay maawain, mapagmahal at handang iligtas kahit na sino man. Magdasal po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na binigay niyo sa amin. Salamat po, Lord, sa inyong paalala. Sana po ay magkaroon kami ng makadiyos na kalungkutan na nagmamanifest sa aming buhay, nagpapakita sa aming buhay sa isang paraan ng pagsisisi at pagkakaroon ng pagnanasa, pagnanais na sundin ang iyong kalooban. Panginoon, ipakita niyo po ninyo sa amin kung saan kami nagkukulang. At naway, Lord, sana po bigyan niyo kami ng kalakasan at bigyan niyo kami ng humility, Lord, na aminin kung saan kami nagkakamali. Sana po ibigay namin ang buong buhay namin sa inyo at magtiwala lamang kami sa inyo lamang. In Christ's name we pray. Amen. Purihin ang Diyos at salamat, Brother Josh. Ang Diyos ay tapat at makatarungan at patatawarin tayo sa ating mga kasalanan, lilinisin tayo mula sa lahat ng kalikuan. At siya rin ay tapat na nagbibigay sa atin mga mananampalataya ng kaaliwan at kasiyahan natin sa ating pagkakaisa kay Kristo. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at paghihirap na ating kinakaharap. Ang biyaya o ang grasya ng Diyos ay sapat para sa akin, para sa iyo, at para sa lahat ng maniniwala. At mapagkakatiwalaan natin ang bawat pangako ng Kanyang salita. We can stand on every promise of His Word. Tayo po ay tumayo. Sabay-sabay po natin itong awitin sa ating pagtatapos. Stand on every promise of your word. Words of power strong to save that will never pass away. I will stand on every promise of your word. For your covenant is sure, and on this I am secure. I can stand on every promise of your word. When I stumble and I sin, condemnation pressing in,
I will stand on every promise of your word. You are faithful to forgive, that in freedom I might live. So I stand on every promise of your word. Guilt to innocence restored, you remember sins no more. So I'll stand on every promise of your word. When I'm faced with anguish joys, I will listen for your voice, and I'll stand on every promise of your word. Through this dark and troubled land, you will guide me with your hand, as I stand on every promise of your word. And you've promised to complete every work begun in me. So I'll stand on every promise of your word. Hope that lifts me from despair, love that casts out every fear, as I stand on every promise of your word. Not forsaken, not alone, for the Comforter has come, and I stand on every promise of your word. Grace sufficient, grace for me, grace for all who will believe. We will stand on every promise of your word. Grace sufficient, grace for me, grace for all who will believe. We will stand on every promise of your word. We will stand on every promise of your word. Konting mga paalala lang po tungkol sa ating church life. So sa Huwebes po, on Thursday, meron po tayong online Bible study sa Facebook Live. Session 3, ang kasalanan ng walang kasiyahan. Kawalang kasiyahan. Sin of discontentment. Part of the ongoing series ng mga kasalanan tila katanggap-tanggap based on Jerry Bridges' book, Respectable Sin. Sa Sabado naman po, meron po tayong Women of Grace sa August 16 at 9 a.m. sa umaga po. Alas 9 ng umaga. At pagpapatuloy po dito ang pag-aaral sa buhay ni Esther. Session 3, When God Turns the Tables, His Perfect Timing and Providence. So para po ito sa mga kababaihan, kung meron pong interesadong pumunta po, ay punta lang po, 9 a.m. dito po sa GFC Center. And lastly, sa ating youth po, sa mga youth natin na pumupunta po, wala po tayong youth Bible study sa Sabado. So wala po tayong youth Bible study sa Sabado para make way kasi malapit na po yung church camp. So gagawin po natin, magpe-prepare po yung mga volunteers natin for church camp. So, pag may mga babae doon sa youth, kung gusto niyo, punta kayo doon sa Women of Grace. Pwede, di ba? So, sa kababaihan lamang po. So, yung mga boys ko dyan, yung mga nag-youth, hindi kayo pwede doon. Okay? Sige po. Para sa ating benediction passage, ito po ay matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 3 verses 20
3 to 24. Ang sabi po dito ay, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagpaparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ito. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Have a blessed Sunday, everyone.